Ayan po at siguro naman po ay napanood nyo yung balita sa Channel 7 kagabi na kung saan po ay 10 milyon ang pabuya doon sa makakapagturo ang kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Tingnan nyo ang mga kahayupan ng gobyerno ito. Okay lang sana kung itong si Pastor Kibuloy ay talagang criminal ito. At kung ano pa, magdadagdag pa ako, baka dodoblihin ko pa yung 10 milyon na yan. Baka mag-aambag pa ako. Kung ito sanang si Pastor Kibuloy ay criminal ito. Imaginin mo, gagastos ang gobyerno ng 10 milyon para lang hulihin si Pastor Kibuloy, pero napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Tingnan katalantaduhan talaga ng gobyerno ito. Ano sabi ni Abalos? Batas is batas. Kailangan namin patupad ang batas. Kailangan ko suminghot. Tangina. Kita nyo yung kagabi sa Channel 7. Hindi na magkaintindihan pangiwi-ngiwi. Ay, siguro talagang higop na ito nung nagpa-interview eh. Di ba? Basas. Parang gago. Ang tapang mo naman. Mabuhay! Ang matapang na singhot! Nagtatatapang ka kay Pastor Kibuloy, sa akin ka magtapang. Yawa ka. Pag hindi ka, sisinghotin mo lahat ng alikabok sa akin. Parang gago. 10 milyon ang ibibigay sa makakapagturo lang. Tarantado talaga. Alam ko na style ninyo. Kaya Pastor Kibuloy, ito kung mapapanood ba niyo, kung sino man yung makapanood dito, maaring alam na nila yung kinaroroonan mo, umalis ka na. Kung saan ka man naroroon, umalis ka na dyan. Kasi ang style nito, kunwari, magbibigay ng 10 milyon na ganyan, pero alam na pala nila kung saan ka. Dadamputin ka na lang. Kaya ang makikinabang nito, ito lang si Abalos. Para may pangsingot. Matas is matas. Di ba? Hindi ba napansin? Talagang mga gunggong mga putang eh. Bullshit talaga ito. Tingnan nyo. Maging official ng gobyerno, ang papangit ng itsura. Hindi nyo papansin yan? Parang mga mukhang kingkoy ang mga animal. Nakakagalit lang dahil ang dami-dami nating mga kababayan na walang masaing, tapos yan, hindi naman kriminal itong si Pastor Kibuloy. Ngayon, 10 milyon ang i-reward nila para lang mahuli daw, no? Sa lahat po makakapanood, inuulit ko po ito, sa lahat po ng mga kapanood, yung nakakaalam po kung saan si Pastor Kibuloy, puntahan nyo na po. Paalisin nyo na po kung saan. Alam ko na kunin nila yan. Na alam na nila kung saan yan, pero nagsabi lang kunwari sila dyan para sa ganon, ay pagka nakuha na nila yan, kunwari, ibibigay lang, pero sila lang din makinabang yan. Nakaw! Sus! Huwag ako! I-style yung bulok para may pangsingot. Yan. Style bulok. Bullshit kayo. Sa dami ng nagugutuman nating kababayan eh. Ay, Mariosep. Grabe mga animalis na ito mga ito. Pag-aaksayahan ang pera ng gobyerno. Pero hindi pag-aaksayahan ng pera ng gobyerno yan kasi sila lang din ang makikinabang yan. Ang tapang-tapang nga na. Ba't
kailangan namin ipatupad ang batas. Ay, buwisit ka. Tapang mo naman. Baka pag ako ang nakaharap mo, baka sabog-sabog ang mga tae mo. Ay, na. Huwag ako mga animal kayo. Anyway, sige. At pupuntahan natin itong mga kakandidato. Yung mga kakandidato po ito ng dyan sa slate or sa side nitong si Bangag. Sino ba yung Bangag? Di presidente ninyo. Sasabihin ko lang po, isa-isahin natin yung mga, bagamat isa pang kulang, ay hindi natin alam kung sino pa. Siyam lang ito ay 11 lang ito eh. Isa-isahin ko na lang po at para malaman ninyo, no? Huwag nyo nang una rito ay si Tito Soto. Sinabi ko naman po yan, ang tagal-tagal na yan, pauli-uli dyan sa Senado yan. Matagal na yan. Pero may nagawa ba yung animal na yan? Isa rin yan. Ha? Wala po. Sa tinagal-tagal ng panahon na nandyan yan. Bakit hanggang ngayon, hanggang sa naging Senate President pa yan, bakit hanggang ngayon napakarami pa nating mga kababayan ang nagugutuman? Eh kung ito mga talino ito, hindi niya pinayagan na magutuman itong mga kababayan natin. Pangalawa, Manny Pacquiao. Itong Manny Pacquiao, natatandaan ninyo yung kampanya, na galit ito kay Marcos, at ang sabi pa nga niya, pag nanalo raw siya, ipakulong niya pati si Imelda Marcos. Di ba? Alam niyo na yan. Ganito rin kayabang itong animal na ito. Bobo na, tanga pa. Ito ang mga ibuboto ninyo. Mga ganitong klaseng mga tao na bugok. Hoy, basahin ko muna. Tapos dito, i-forward nyo to kung gusto nila makipagdebate sa akin kahit anong klaseng debate. Kung, lalo na yung Pacquiao na yan, hindi ko na inaasahan yan. Baka maganda utot-utot yan sa debate. Ha? Ito, pangatlo. Ping Lacson. Baka hindi nyo alam yan, mga kababayan. Basta sa biglang tingin, hero ninyo yan. Ha? Baka hindi ninyo alam na yan ang gumawa ng concurrent resolution number 10. Ano ang ibig sabihin yan? Yan po yung gagastusin lang nila at maggagawa lang sila ng certification na ito ay ginastos ko. Ito ay pinangbayad ko sa babae ko. Ito ay pinangbayad ko doon sa buwilit ko. Ito ay pinangbayad ko doon sa kung saan kadimunyuhan. Yan yun. Siya ang gumawa yan ng concurrent resolution number 10 na kung saan ay hindi na kailangan i-audit yan. Hindi na kailangan ang resibo na mga ginagastos ng mga animal na yan. Siya yan. Ping Lacson. Alam mo, sa totoo lang may pagkabakla ito. Ito yung pa na yan. Naging chief of staff, naging chief of police yan ng police. Di ba yung sa kura-kuratong baliling yan? Diba? Lahat ito, mga demonyo ito. Maniwala kayo sa akin. Mga ito, mga kriminal ito, pero duwag ito. Kasi noong sino nga yung kasamahan niya na lower sa kanya, noong sasalubungin siya, karipas ang takbo yan, si Dirahoy, ano yan, Biruya, si Biruya. Talagang babasagin ni Biruya ang mukha nito eh. Yung time na yun. Duwag ito. Pangapat, Pia Cayetano. Itong kapatid niya, Pia Cayetano, itong si Alan Peter Cayetano, balikan niyo yung debate noong nag-vice president sila parehas ni Bongbong Marcos yung kakandidato yan. Tingnan niyo kung gaano katatalim yung mga sinabi nito kay Marcos. Talagang hayagan, ninakaw, kinulimbat kayong mga Marcos kayo. Marami pa yan. Ganon katindi. Pero itong kapatid niya, si Pia Cayetano, talagang playing safe itong mga ito eh. Talagang ang laro talaga nila ay talagang ganon lang, para lang manalo. Playing safe.
Safe pala, hindi safe. Oh. Panglima, Lito Lapid. Putang ina, binabayaran natin ito. Maliban sa sweldo nito, sa mga allowance yan, bawat kape ng animal na ito, binabayaran natin. Plus, mangungulimbat pa ito. Kaya yan ngayon, binabantayan ko ngayon, yung mga kaso nito na ibinubulgar ni Kausing. Binabantayan ko ito ngayon. Pang-anim, si Camille Villar. Camille Villar, anak ito ni Cynthia Villar. Camille Villar, ha? Pang-anim. Okay. Camille Villar, Mark Villar, Cynthia Villar. Tatlo sila. Ngayon, noong nagsalita si BP Sara ng kakandidato itong mga Dutertes, PRRD, Baste, at saka itong si Pulong, question na agad ng mga honghang. Gagawin lang daw pala bigasan niyang Senado. Ay bakit ito? Tatlong pamilya din to. Hindi lang yan. Ha? Cynthia, Mark, at saka ito, Congresswoman, ito, Camille Villar. So, parehas lang naman yan eh. Yan. Hindi lang naman yan eh. Si Tolpo, Rapi Tolpo, Erwin Tolpo, Jocelyn Tolpo, at saka yung anak ni Rapi Tolpo, apat na sila eh. Tapos kung questionin nyo, ito si President Duterte na kaya kandidato rin, yung binulgar ni, yung sinabi ni ni Sara. Ay, yung mga Tolpo, apat na eh. Talagang mga bullshit kayo eh. Okay. Pang-pito, Tolentino. Si Francis Tolentino, ha? Maniwala kayo sa akin. Talagang certified na manggagamit talaga ito. Tingnan mo, nandoon yan dati kay President Duterte. Ngayon, nandiyan na naman ngayon kay Marcos. Talagang manggagamit tong animal ito. Akala naman niya siguro mananalo siya. Sa totoo lang, idol ko ito eh. Grabe ang pagka-idolize ko dito. Dahil ang alam ko dito, napakatalinong tao ito eh. Pero diyan sumama ngayon sa mga smuggler. Tingnan nyo. Talagang wala na. Pira-pira na talaga ang labanan dito. Baka nga itong mga ito, walang gagastusin itong mga ito eh. Wala. Totally walang gagastusin yan. Pero, hindi ba nanalo itong mga ito, itong mga naka-line up kay Bangag? Walang mananalo dyan. Okay. Ito na, yung isa. Na ang sinasabi nito, walang iwanan sa pagkakaibigan namin ni Sara Duterte, itong si Amy Marcos. Nandyan sa slate nitong si kanyang kapatid na Bangag. Amy Marcos, nandyan. Talagang isa rin mga gagamit. Kaya nga hindi ko niligawan ito eh. Dahil sa totoo lang, nag-aantay lang ito naligawan ko eh. Talagang hindi, pinanindigan ko talaga. Ayaw kong kanyan. Hindi ko talaga niligawan. Bagamat na talagang atat na ito nagaligawan ko, pero hindi. Ayaw. Bakit ko naman ibibigay yung pagiging antek ko sa kanya? Kung nagsasalita nga ito, di mo buka ang bibig eh. Parang puppet. Tapos nandyan. Hindi sana nakakapagtaka na nandyan kasi kapatid niya. Ang problema, kung ano-ano yung mga announcement niya na walang iwanan daw dito kay BP Sara. Pero yun talaga, nakita na yung pagiging taraidor din ito. Kasi sinasabi ko sa inyo, wala ng Marcos. Romualdez, Aranita na yan. Ibasuran nyo na yan sa utak ninyo. Okay. Ito, si Hiwi. Na ang sinasabi, batas is batas. Kailangan may patubad ang batas. Binhor Abalos. Nakala mo napakatapang. Nakita nyo naman siguro sa Channel 7. Sabi ko nga isip-isip, pagkaharap ko lang baka
baka nakatikim sa akin ng kanyan eh. Sampiga eh. Ha? Magkakandidato, senador, ang putang ina. Dito, mga kababayan, wag na. Tandaan nyo na ito. Ilistan nyo na. Rewind ninyo itong sinasabi ko, ilistan ninyo. Para hindi kayo maligaw. Kano yan? Next year na. Oh. Pang 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pang 11. Si Ramon Bong Revilla. Si Bong Revilla. Kita nyo naman yan. Tatlo yan sila nakulong. Si Enrile, si Jinggoy, at saka ito si Bong Revilla. Pero tingnan mo. Ang tanong lang naman, ano ba ang ginawa nila sa mga taong bayan to? Pinahirapan lang. Yung isusubo na lang ng ating mga kababayan, kinukulimbat pa ng mga animal na ito, lahat tumakulimbat to. Kung ito, mabigyan lang ako ng pagkakataon na magdebate ito, itong lahat na ito na nandito nakalista, 11 pa lang ito, ewan ko kung sino yung pang 12, wala pa. May pagkakataon lang na papayagan nila makipagdebate ito, ilalampasok ang mga mukha nandiyan sa akin eh. Simento eh. Pag hindi ko nginodgod isa-isa yung mga pagmumukha ng mga yung para madala. Ang kakapal ng mga pagmumukha nito mga ito, pauli ng mga putang inanto na wala namang ginawa. Ganun pa rin. Kasi nga, wala naman sila talagang inisip yan kundi kung papaano mga limbat. Ito sinasabi ko, tingnan ito si Lito Lapid dito. Bobo ito ha. Pero, tingnan mo, bilyon-bilyon yung kinulimbat ito at mga sinasabi ni Toto Kosing, aywan ko kung totoo, pero yun nga, naantay ko, sabi ko, may bahay sa Barcelona, Spain, may bahay sa Amerika, kung saan-saan pang mga mansyon ang meron yan. Saan galing ang pera? Dininakaw din. Yung pag-aartista, matagal nang ubos yun. Yung pag-aartista niyan, kahit pag-aano kalaki ang pinintan, wala na yun. Katagal na walang trabaho yan. Oh. Yan. Wala namang ginagawa ito eh. Pinapalamon natin, tapos pag nanakawan pa niya, ang pundo ng bayan. Lahat ito, mga nabanggit ko. Ulitin ko. Tito Soto, Manny Pacquiao na tanga, Ping Lacson na gago, Pia Cayetano na sipsip, Lito Lapid na ulol, Camille Villar na tawag dito. Camille Villar na wala kasi akong mapa na kinulimbat ito eh. Nung sa congresswoman pa. Pero ibig sabihin, lahat silang 3 Villar na nandyan. Kung din. Anong tawag doon sa grade? Ano nga sa Tagalog yun? Yan. Tolentino na kwan. Tolentino na balimbing na. Bayabas pa, mangga pa. Ano yon? Isang ulol. Amy Marcos. Na ito yung nagpapantasya na ligawan ko na matagal nang pinagnanasaan ako. Ngayon, Binhor Abalos na hiwi. Erwin Tulfo na sipsip pa tumbong kay Romualdez. At saka si Bong Revilla, nagago rin. Yan. Sige, iboto nyo pa yan. Para sa ganon, ay pagka binoto nyo pa yan, sabay magpakamatay na kayo. Dahil yan ang pumapatay naman talaga sa inyo, ayaw nyo nang maniwala. Buwa ka ng ina nyo. Nakakabuysit. Balikan natin ito si Pastor Kibuloy. Hindi pa kayo nadala. Unang-una, kahit hiwi, kahit pa 100 million ang ilagay mong pabuya dyan, walang kung mga military or police lang ang maghanap dyan, hindi maghanap. Hindi ba't yung nangyari na yung pag-red dyan, hindi ba?
Ilan yung nagkatarata ng mga pulis ninyo? Di ba? Hanggang ngayon, malabo ang mata. Ulitin nyo naman, mayroon pa kayang susunod sa inyo? Maliban na nga lang kung naka-steady na yan dyan, or either, baka nga, baka nga ang nangyari nito, baka nga nahuli na nila yan, saka sila nagdeklara na 10 milyon ang pabuya, tapos mamaya biglang ilalabas nila. Pero sana, wag naman sana. Unang-una, ito naman si Pastor Kibuloy, wala naman, hindi, sabi ko, hindi yung criminal yan eh. At dapat yan ang pinagtutuunan ng pansin itong mga bangag na ito ay itong mga mahihirap nating kababayan at hindi yang sa Pastor Kibuloy na yan na bukod na sa ang dami-dami mga tinutulungan mga tao magmula sa pagkain, sa pag-aaral ng mga kabataan dyan hanggang sa yung inampon na nga yan ng mga ibang lahi pa yan dyan, nandyan. Oh, tingnan mo tapos ganun-ganun lang. Eh kung criminal ako, ito sabi ko nga, dodoblihin ko pa yung pabuya na yan eh. Magdadagdag ako eh. Bullshit kayo. Yan ang epekto ng mga bangag. Batas is batas. Hiwi ang putang ina. Bullshit ka. Gusto mo, magparamihan na lang tayo ng barong eh. On the spot, magparamihan na lang tayo ng barong. Pagka natalo ka, putulin mo yung liig mo mismo. Sige nga. Then galit-galitan ka, kala mo, ang tapang-tapang mo na, kuwan. Galit-galitan ka, sabi. Ito yung mga taong kuwan eh. Ito yung mga tao na ganyan. Ito yung parang si Miguel. Kasi si Miguel, habang inaawat mo yan, nanggigigil. Pero pag pinabayaan mo yan, nakatigil. Ganyan ito si Hiwi. Tapang-tapangan mga putang ina. Tagal-tagal ko na naghahamon dito ng mga tarantadong mga tao eh. Nakakabuisit lang. Dami-dami nating mga kababayan ang walang makain tapos ganyan ang mababalitaan mo. 10 milyon ang i-award, i-reward. Mahuli lang si Pastor Kibuloy. Ano bang kwan? Tapos yung mga ibinibintang, matagal nang dismiss ang kaso. Wala, sabi ko sa inyo, kayong mga kapulisan, kasundaluhan, huwag kayo nagpapaniwala din sa bangko na yan, sa bangag at mga hiwi na yan. Magkakatarata lang ang mata ninyo. Maniwala kayo sa akin. Katarata ang abutin ninyo. Gugustuhin ba yung may katarata ang inyong mata na halos hindi kayo makita? Pag ganyan-ganyan kayo. Di PWD na rin kayo. Magkakatarata kayo. Shoutout nga pala dito sa mga kwan. Dito sa mga vlogger na mga pangit. Mayroon dyan isang vlogger na kung makapanghot-hot sa mga OFW, ganun na lang. Kayong mga OFW, ang hirap-hirap ninyong magkuskos ng kung ano-ano dyan kukuskusin ninyo, kubita o ano. Tapos, ibibigay nyo pa rito sa mga vlogger na okay lang sana kung magagandang lalaki, ang pangit-pangit. Meron dyan, hot-hotero sa mga OFW, ang luwang-luwang ng bunganga na kapag pinasukan ng buong isang kalabaw yan, kayang-kayang lapain ng bunganga niya sa luwang ng bunganga nito. Tapos ganyan. Meron ako na napanood na yung isang tanga nating OFW, inuto-uto lang nitong maluwang ang bunganga na vlogger na ito. Abay, panay-panay ang padala, panay-panay ang send. Uto-uto ka. Isa ka rin gonggong. Doon mo sa pamilya mo ibigay ang pinaghirapan mo, hindi dyan sa vlogger na inuuto ka lang. Nagpapauto ka naman.
Ang dami ng kanyan. Kinulimbat na kanyan. Na OFW. Mayroon pang laptop. Mayroon pang e-cigarette na mamahalin na e-cigarette. Tapos ibibigay pa yung GCash number niya. Tingnan ka pala mukha. Yung mga ganyan mga vlogger, nagpapaniwala pa kayo dyan? Ha? Kapangit naman ang mukha. Kaluwang-luwang ng bunganga. Nagpapaniwala pa kayo? Anong mayroon? Mario Joseph, dito nga minsan lang ako nung kailan yun na nag-live ako, na mayroong nagpadala diyan ng super chat ba yun na halagang basta $1 yun eh, hindi ko na matandaan. Hindi ba't sinabi ko, Antimano, na huwag na po. Huwag niyo pong gagawin yan sa akin. Huwag niyo po kayong ultimong centavos po, huwag kayong magpapadala sa akin. Hindi ko po gusto yan. Bagkos, ipadala niyo na lang sa inyong pamilya yan. Kung wala kayong pamilya doon sa ibang tao na nangangailangan at hindi sa akin. Dahil hindi ko kailangan ng pera. Minsan lang yan nagpadala ha, pero talagang Antimano sinupla ko. Dahil ayaw ko ng ganon. Alam ko po ang OFW. Napakarami kong mga tinulungan na mga OFW. Tinulungan in a way na, halimbawa sasabihin sa akin, Sir, baka naman pwedeng makahiram ng pang-medical, pang-passport, pang-placement pay. Yan. Napakarami po yan na mga tinulungan kong mga OFW. Ang tanong, yung bang sinasabi ng hiram, binayaran ba nila sa akin? Hindi po ni centavos. Naikwento ko na po yan dati sa inyo. Nasa tuwing uuwi sila rito, pupunta sila sa akin dito, may daladalang pasalubong na sapatos, kung ano-anong pasalubong, hindi ko po tinatanggap yon. Kahit na anong pasalubong, ultimo pong chocolate, hindi ko po tinatanggap. Alam nyo kung bakit? Kasi, ibinigay ko na yung tulong na yun, hindi ko kailangan na ibalik nila sa akin. Sapat na sa akin yung magpasalamat sila, okay na. Sapat na rin sa akin yung makita ko maganda ang kalagayan nila. Ganun po yan. Kaya tapos, nangingilabot lang ako, doon sa sinasabi lang ng, ay, ang ganda-ganda talaga ni Madam. Imagine mo, nagpadala na. Baka mamaya, magpipindot na naman niya, may ipapadala na naman. Ay, ganun nga. Nakatatlong padala yata yun. Sunod-sunod. Dahil inuoto nitong vlogger na malaking bunganga nito. Sindikato po yan. Sino ba yung nasa Canada na kwan? Baka magkwan na rin kayo, ha? Iba pa yung sa Canada. Baka mag-invest kayo doon sa kanyang kung ano-anong ikan, ha? Scammer din yan. Huwag kayo man nagpapaniwala dyan. Yung isa rin kwan, yung parang mukhang kwan, yung palakang lason, yung palakang Hawaiian frog, yun ang mukha niya. Kung dito, nakabintog dito, nakaganyan, bintog, Yan. Paano? Kinaramayan kasi nga, lahat ng pupuntahan na parte niyan, palibasa hindi nakakakain ng apple yan, isinisiksik niya yung apple dito. Sinisiksik niya yung apple dito, kaya yung bumibintog. Ngayon, hindi natuloy, naulian yung mukha niya. Mabintog na mukha, ngayon parang mukhang palaka. Ganyan yan. Huwag na huwag kayo magpapaloko. Ano ka ba? Ano ba kayo? OFW, gising! Ha? Napakarami po yan. May vlog po ako dyan. Lahat po ng ginastos nila, lahat yan, wala pong bumalik sa akin. Dahil nagbabayad naman po. Hindi naman sabi ko na hindi nagbabayad. Katunayan, pag umuwi nga dito, nag-aabot talaga. Pero sabi ko, hindi na. Naibigay ko na yon. Ipunin ninyo para sa inyong pamilya. Sabi ko nga kanina, di ba? Ultimong chocolate, hindi ako tumanggap.
tumatanggap. Ano na lang yung kanila? Ano na lang yung ginagawa nila? Yayakapin lang ako, sir, salamat. Yun lang. Ganun lang ang kanila. Tapos na. Kaya ang sabi ko naman sa kanila, ang kondisyon ko lang naman sila, tutulungan ko silang mag-abroad kung talagang para kayo sa pamilya. Nangako naman, pero mayroon pong medyo pumalya. Pero mas marami po yung talagang matino. Siguro, nagkaroon lang ng problema sila nung kapartner niya, kaya ganun. Pero, madalang po, isa lang yun na medyo hindi nakasunod doon sa patakaran ko. Yan po, para lang malaman niyo. Kaya huwag kayong magpapauto. Kiniliti lang kayo ng konti. Sabihin lang maganda kayo na hindi naman nyo nakikita. Nagpapaniwala naman kayo. Okay lang sana kung kung ibuhos ninyo, tapos nakita nyo gwapo. Okay lang. Pero ang pangit-pangit ng vlogger na yan. Pero ako, magkakamali kayo kung dahil ako, sasabihin nyo akong gwapo, pagpadalhan nyo ako, hindi. Manigas kayo. Hindi ako tatanggap. Mario Joseph, kaluwang-luwang ng bunganga. Sari-sari yung mga vlogger na yan, mayayabang pa. Meron isa dyan, parang troso kalaki ang ilong. Di ba? Nakakala sa sarili, gwapong-gwapo na siya. Yung ilong naman niya, nagkalat hanggang dito sa mukha niya. Wala ka na makitang mukha, kundi puro ilong. Yan yung sinasabi ko, maluwang ang bunganga. Pag tumawa nga yan yung hiwa ng bunganga, abot hanggang dito sa tainga ano yan, di parang puppet. Di ba? Tapos nag-aaksay ako ng pira dyan. Mga OFW kayo, hirap-hirap ng buhay dyan. Lahat ng hirap tinitiis nyo, tapos ganun lang. Papaluin ko kayo. Sige kayo. Wag ganun. Sasabihin pa, ito madam yung GCash number ko. Padala naman ang gaga. Sus Mario Joseph, alam nyo, ang pagkatuwaan ninyo, yung pamilya ninyo. Kayong mga OFW. Sa halip na makatuwa kayo sa mga vlogger na yan, na mga tanga na mga bobo na mga gago pa, mga pangit pa, ang pagkatuwaan nyo lang, yung mga anak ninyo kung meron. Yan ang tawagan ninyo. Doon kayo matuwa, hindi manood kayo doon sa mga vlogger na mga pangit. Ito, wala kayong makukuha dyan. Ang pangit na, mamalasing ka pa kasi nahototan ka. Di ba? Tama ako, mali. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ko. Anyway, ang file daw po ng candidacy ay October na. Ngayon po, October na ang magpapile ng candidacy para sa 2025 election. So, malamang po hindi tayo aabot kasi nga kakaunti pa lang po yung subscribers natin. So, baka malamang po hindi tayo tutuloy kasi ilang buwan na lang, kakaunti pa lang yung subscriber natin, ay malabo po na manalo tayo. So, not unless kung bago mag-October ay makita natin na marami yung mga magsusubscribe sa atin at ma-evaluate natin o matitimbang natin kung pwede natin ipanalo, baka yun pa lang po yung time na magpapile ako ng candidacy ko. So, pero dito po sa number ng subscriber natin ngayon ay 52 ba or 51? 52,000. So, hindi po kakayanin. So, yun po. At sayang at sana ngayon na sana natin uubusin yung mga kawatan, kaya lang wala talaga. Hindi uobra. So, di ba At ang purpose lang naman talaga natin ay para katayin ko itong mga kawatan na mga politiko dyan para hindi na sila pauli-uli na pabalik-balik na congressman
senador, pauli-uli nilang pauli-uli na rin yung pangangawat nila. Kaya ang purpose lang po sana ng pagpasok ko sa politika para lasunin ko na lang itong mga ito. Pero mukhang hindi po natin maipapanalo dahil maliit pala ang subscriber sa atin. Pero malay natin, kung bago mag-October ay biglang bulwak yung subscriber natin, why not? So, ganun lamang po. At sa lahat po ng mga nag-subscribe ngayong araw na ito, maraming salamat po sa inyo. At kagaya po na madalas ninyong naririnig sa akin, lahat po kayo mga nag-subscribe sa channel ko, bago man o luma, ay sosyurtihin kayong lahat. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.